Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-usapan natin, hirong-hero po ngayon, no? Si Kerwin Espinosa, tsaka to si Garma. No? Una po lumabas si Garma, umiiyak dahil sinasabi niya yung mga anak niya, di ba? May anak siya, wag naman siyang contempt, ayaw niya na makontempt no? Dahil may anak. Alam po ninyo, yung yan pong Quadcom na nagpasikat kay Garma, di ba? Bigla na lang natin na balitaan na meron silang anggulo na may relasyon si Pangulong Duterte at si Garma. Pinasamahan nila si Garma tapos yung mga kaso-kasong iba pa, nepotism, pati meron pang isang board member ng PCSO ba? Na nagngangalang, teka, narito yung pangalan Bayuga. Okay. Yun po yung una natin. Tapos ngayon, biglang-bigla na siya na yung parang nagkukwento na siya kung ano yung war on drugs. Wala namang problema sa war on drugs. Wala namang tumatanggi sa war on drugs. Nagtataka nga ako rito sa mga oposisyon. Talaga? Nagugulat kayo sa war on drugs? Nagugulat kayo? Yan nga pinagmamalaki ni Tatay Digong. At yan din ang dahilan kung bakit siya sumikat. Kahit ulit-ulitin ko pa yan. Okay. Kaya lang ang bago rito yung reward system. Ngayon, kaya sa aking palagay, yan po pag-usapan natin. Pag-usapan din po natin, no? Hindi siguro na specify maigi. Itong sinabi ni Richard Gomez, maganda yung bagong sinabi niya sa interview, no? Ormoc City from number 1 o drug capital ng Region 8 naging safest city. Grabe yung transformation. At ito po ay ina-attribute ni Richard Gomez kay Pangulong Duterte at sa war on drugs. Okay. Okay na. Nagtanong lang kayo, nag-react lang po ako. Ang sinabi ko po, hindi ko po kilala. Hindi ko po siya napanood. Yun lang, tama na po, hindi po importanteng tao yan. Ngayon, kung gusto nyo po i-promote, kampanya nyo na. Hindi po importante kung may nilabasan ba yan o wala. Sabi ko nga, hindi ko siya napanood. Ganun po siya insignificant bilang isang artista. Hindi po talaga siya sumikat. Ang point ko lang po, hindi siya sumikat na artista. Gusto nyo pa yung talagang ganun yung sabihin ko. Okay na ba tayo ron? Ayan, sinabi ko na. Hindi siya sikat na artista. Okay. Nakalimutan ko na tuloy yung yung last na lang po natin dito ko sa sa deceive daw si Pangulong Marcos sa pakikipagkaibigan niya. Hindi ko siguro na-stress to nung tinapik natin to. Malamang hindi talaga marunong makipagkaibigan si Pangulong Marcos. Hindi niya alam yung salitang kaibigan. Kasi basic yun Ang kaibigan, sa oras ng pangangailangan, hindi kanya iiwan, no? Yung marami kasi pag panahon na ikaw ay naroon sa rurok ng tagumpay, no? Yung ikaw ay matagumpay na tao, akala mo marami kang kaibigan. Pero ang tunay na kaibigan, makikita yan yung halos lahat iniwan ka na, yun po dun, tapos nariyan pa rin sa tabi mo, yun po yung tunay na kaibigan, no?
Bakit po nasabi ni Pangulong Marcos yung na-deceive siya na akala niya kaibigan niya si VP Sara? Siguro hindi hindi pa siya umabot sa point na talagang iniwan na siya ng lahat. Kasi kahit naman in-excise siya, parang ang yaman-yaman pa rin nila eh, no? Kahit naman napatalsik sila sa Pilipinas, parte-parte pa rin eh, di ba? So walang pagbabago sa lifestyle. Hindi talaga niya naranasan yung iniwan siya ng lahat. Tapos meron siyang isang kaibigan na nariyan pa rin. Nakikita na natin ngayon na yung lifestyle nila tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang na party-party, no? Mula kabataan hanggang sa pagtanda. kumbaga, kumbaga, ewan ko lang ha, parang dapat may time na ano eh, no? Na tapos na yung party-party. So, dahil laging may maraming nakapaligid sa kanya, ganun akala niya kaibigan na lahat yung mga nakapaligid sa kanya. So hindi po ganun Mr. President ang pagiging kaibigan, no? Hindi kayo nagturingan ng magkaibigan kasi gamit lang ang tingin nyo kay BP Sara eh. Nung nanalo na kayo, wala na kagad, no? May naasar po ako na nag-comment dito. Hindi pa ba na-realize ni BP Sara na ang political alliance daw ay para lang po yan sa ano no, sa eleksyon. Tapos kanya-kanya na pagkatapos ng manalo. Ganun talaga yung turing nyo sa mga political alliances. Kasi iba yung tingin ng mga Duterte, di ba? Pinahahalagahan nila eh. Pinahahalagahan nila yung mga taong hindi nang iwan sa kanila. Ngayon po, iniwan ng lahat si Pangulong Duterte pero yung mga natira sa kanya, no? Yan po yung mga tunay na kaibigan kasi hindi nang iwan kahit naiwan na lahat. Kaya yung mga nagsasabi po na wag natin iboto si ganun, o tukuyin ko na, wag natin iboto si Bongo, wag natin iboto si Bato kasi kulang sila. Putya, kung yan lang po sasabihin nyo, hindi namin iboboto si Bato at si Bongo dahil may kakulangan sila bilang senador. Wala pong perpektong senador. Bakit hindi nyo tinanong, pwede nyo bang sabihin sa mga loyalista, wag nyong iboto si Pacquiao, Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, lahat ng tao na kandidato nila? Hindi naman eh. Maaawat nyo ba sila? Hindi naman eh. Bakit gusto nyong awatin yung Duterte lang? At ang gusto nyo pa, no? Ang gusto nyo pang hindi iboto, yung mga hindi nang iwan. Grabe naman. Ako hindi ko papayagan eh. Kung sino pa yung mga hindi nang iwan, kasama nga si Bato sa kinasuhan eh. Kasama nga si Bato ay sinasama nga si Bongo ngayon eh. Dahil sa pagiging malapit nila eh. Yung ba naman perpekto dahil hindi lang perpekto? Maling-mali po yan. Okay. Ngayon, eto kay Garma, una muhing-muhi sa kanya kung duru-duruin niya ng Quadcom. Pero ngayon, biglang bait na sa kanya, no? Yan ba ay star witness nyo na? Si ano ba ay Garma, ginawa nyo na star witness? Paano na yung ano nyo? Paano na yung inyong mga binato na kasalanan ni Garma? Na galaiting-galaiti kayo? Wala na lang yun? May pinatay na, sabi nyo, dating PMA yata yun, no? Yung pinag-iinit nyo. Ngayon, pati yung relasyon nila ni Tatay Digong, hindi nyo na ipupurso kasi mas kapurso-purso tong bago niyang revelasyon. Actually, ang ganda nga ng revelasyon, pwede reward system, ha? Kasi kinakailangan patunayan ni Garma na may reward system. Kinakailangan may magpatotoo na ako po ay nakapatay. Ako po pumatay dito sa drug lord na to. Binigyan po ako ng ganun, no?
o yung transfer of money o kung ano pa man yung testigo. Ang problema kasi, sanay na sanay silang gumamit ng testigo na alam nila na may bala sila eh. Di ba? Katulad kay Garma, pinakita muna nila sa buong Pilipinas na si Garma ay involved sa ganitong kaso. May kaso siya ng nepotismo, pinaglalagay niya yung mga kamag-anak niya riyan sa sweepstake. May kaso siya ng biglang namatay yung isa sa board member. Kaya hawak na nila ngayon, di ba? Is either makipagtulungan ka sa amin. Hindi ko sinasabing ganun na naganap, pero mahirap talaga yung compromise ka eh. Kaya nga po sa korte, no? Kaya po sa korte, inuuna po sa korte kasi hindi naman sila korte, umaakto lang yung korte. Sa korte po, inuuna pong isa lang yung kredibilidad ng isang witness. Okay. Wala akong problema doon. Maganda nga yun. Pinakita ni Garma na etong mga nangyaring sa war on drugs, talagang planado at tukoy kung sino yung mga natukoy nila yung narcolis ay ngayon ko lang na-realize kung paano ginawa. Mula pala sa baba yun. Di ba? Hindi po yan mula sa taas na eto ang mga narcolis namin. Ngayon lang revelasyon yan. Akala ko ilang tao lang ang nagkikreate ng narcolis eh. Yung pala buong kapulisan sa buong Pilipinas. Sa kanila galing yun. Kaya pagdating po sa kaso yan dito sa Pilipinas, kaya ayaw nila rito eh. Kung tutusin, ang dami na revelasyon, ang dami na nilang, hanggang doon lang ang gusto nila. Masyak lang ang mga tao. Bakit? Hindi naman purpose niyan magkaroon ng katarungan. Ang purpose talaga niyan, no? Masiraan lang yung mga Duterte. Yan yung lahat ng investigasyon nila. Pati yung hearing sa budget. Pero yung sinabi na ng Vice President, hindi ko na ipagtatanggol yung budget ko kung magkano na lang ibigay nyo sa amin. Naging usapin pa rin. Kayo na nga magpasya kung magkano ibibigay. Nasaan ba't ayaw magpakita sa amin? Vice President yun eh. Idol kita noon. Kahit hindi mo na ako i-idol ngayon, tutulungan na kita. Teka, dito na kita tatanggalin. May nalalaman ka pang idol kita noon. Yung kung ikaw lang ang mag-idol sa akin, tanggalin na kita. Alam ko na yung mga gimmick na yan. May nalalaman ka pang idol kita noon. Ngayon, hindi na kita idol kasi siniraan mo na si BBM. Okay. Ang maganda dito, may congressman no na nagpapakita ng other side ng war on drugs. Yung mabuting side ng war on drugs kasi naganap na po 'yan. Natapos na po 'yan. At yan mismo si Barbers, may speech ako napanood, oh. Puring-puring niya yung war on drugs. Grabe, no? Nung panahon na nanunukulan si Tatay Digong, puring-puring niya yung war on drugs. Tapos ngayong wala na sa kapangyarihan. Dahil ayaw, ang gusto, alam nyo ang lumalabas? Eto, isa lang nyo rin ngayon yung war on drugs na bloodless. Tignan nyo kung talagang may plano sila. Kasi nakita natin kay Garma, may plano talaga eh. Ang daming napatunayan yan. Hindi totoo na mga mahihirap lang yung namatay. Di ba? Tina-target talaga, malalaki. Ang nakakaano nga lang po, ngayon hero na po yung mga drug lord. Ngayon, ang pagpatay sa drug lord ay malaking kasalanan ayon sa Quadcom.
Parang kaya hindi makapaniwala yung tao sa inyo eh. Yung mga tao, hindi po yan sunod sa per letra. Pero subukan nyo kayang tanungin yung mga mamamayan. Payag ba kayo sa ginawa ni Pangulong Duterte na napatay yung mga drug lords? Bakit wala kayong kinuwang testigo ng mga biktima ng mga adik? Kumuha naman kayo ng testigo, di ba? Hileran nyo rin. Ano ginawa sa anak mo? Nori Innocentes, thank you very much sa 119 pounds ay euros. At si Gigi, thank you very much sa $199. Kaya minsan talagang sinasabi ni Tatay Digong noon na gobyerno ang kalaban ko. Ang dapat niyong patunayan, Quadcom, para kamuhian ng mga Duterte, no? Ang dapat ninyong patunayan na si Duterte, pag nakakapatay ng drug lord, yumayaman. May nagbibigay sa kanya ng mga angels. Oh, nakapatay ka pala ng drug lord, eto 1 trillion. Wala naman eh, sakripisyo naman eh. Dumadami ang kalaban niya eh. Kita nyo ngayon, naglabasan na yung tunay na kalaban. Yung sinasabi ni Tatay Digong na kalaban niya yung gobyerno, eto yun ngayon, naglalabasan na. Totoo naman yun eh. Ang hirap po. Pinakita nga ni Garma, napakahirap. Biruin mo, lahat ng mga tao, magbatay na lang tayo rito sa sinasabi ni Richard Gomez. Nung umupo siya, mayor, bago siya umupo, bago tong war on drugs na to, Ormoc City, yung pinamunuan niya, ay number 1 o drug capital. Drug capital, hindi lang po simpleng laganap ang droga, drug capital dun sa Region 8. May nagpakita po rito eh. Katabi lang pala ng Albuera Leyte yung Ormoc eh. Yung mga taga Leyte na rin po ang magsalita kasi kinuha nyo si Kerwin, taga Leyte yan. Mga Leyte na lang din po. Teka muna pala, di ba taga Leyte rin si Martin? Bakit kung saan-saan ka pumupunta? Yung Leyte lang pala, hindi mo maayos. Tagal nang namumuno kayo dyan sa Leyte. Leyte sila, di ba? Hindi nyo man lang maayos yung Leyte. From number 1 o from drug capital, naging safest po ang Ormoc City. At yan ay dahil sa war on drugs. Ang tanong, ilan pong lugar sa Pilipinas ang naging tahimik dahil sa war on drugs? No? Kukontrahin po kayo, hindi po madadala yung taong bayan sa tokes nyo. Akala kasi nitong Quadcom, araw-arawin lang nila yan na tinotokes nila na yung war on drugs ay masama dahil patay ng patay. Ngayon nalalaman natin na mga involved pala lahat talaga itong mga napapatay na to. Yun na nga yun ngayon, no? Ang question, siyempre sa values natin, no? Okay bang mamatay yung isang tao na nagkukos ng pagkasira ng pamilya, ng maraming milyon-milyong pamilya? Nailigtas mo ba yung milyon-milyon sa buhay ng tao? Parang ganun yan eh. Sabi nga ni Pangulong Duterte,
Human rights, papaano yung rights naman ng mga hindi involved sa droga? Papaano naman yung pangkaraniwang tao? Wala ba silang rights? Okay lang sa kanila na threatened? Kaya nga po may gobyerno, di ba? Ang gobyerno po, sila yung nagtitiyak na itong mga pangkaraniwang tao, yan po yung tungkulin ng gobyerno, mailayo sa kapahamakan itong mga nakakarami at change topic ka na. O di mag-change topic ka. Teka muna, tanggalin natin yung mga yan. Galit na galit eh. Change topic na ako. Huwag ka na, para hindi ka na makanood dito habang buhay. Change topic pala. Bakit kayo nanggagalaiti pag ito topic natin? Araw-araw nga yung Quadcom, sumasagot lang tayo bago po to. Dininay ni Bongo at saka ni Bato. Ano po yung dininay? Una, ang sinasabi ni Bongo, no? Hindi niya dininay war on drugs. Hindi siya kasama doon. Pwede rin naman. No? Pwede rin naman talaga na hindi siya kasama roon. Kasi presidential assistant siya eh. Alam nyo, lahat po ng gobyerno, meron pong mga confidential na ginagawa yan. Hindi po dapat malaman. Aminado naman dyan, pati lahat po ng mga senador at congressman. Kaya nga sila merong executive session eh. Di ba? Hindi po lahat dapat ipaalam sa atin kung paano magtrabaho. Kala nyo, maapektuhan ako ng mga pinagsabi nyo. Tanggal kayo. Yung pala gusto nila. Gumawa ka pa ng account na bago. Bakit mo erase? O, eto. Eto ang sagot ko sa iyo. Bakit ko erase? Wala akong panahon na makipagtalo sa inyo. Kung ayaw nyo ng topic, layas kagad. Okay. Presidential assistant daw si Bongo nung panahon na yun. Ito naman si Bato, wala siyang alam sa reward system. Ang alam niya, ang mga pulis dapat sumunod dahil trabaho nila yan, mga pulis. Yung kay Bato, may sense talaga to si Bato eh. Hindi po siya masasabing pinakamatalinong senador na gustong palabasin ng mga ayaw siyang iboto. No? Hindi masasabi na hindi siya siya yung pinakamagaling na senador. Pero may sense siya sa sinasabi niya tungkol sa mga war on drugs. Bakit hindi susunod yung ibig nyo sabihin susunod lang yung pulis pag may reward kahit inuutusan sila ng presidente na mag-conduct ng war on drugs? Baka nga sinipag yung mga yan eh. Di ba? Araw-araw. Ang sabi ni Abalos? Si Abalos na. Ano sabi ni Abalos? 7 out of 10 na krimen ay dulot ng droga. Ngayon, nung sinabi ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Hindi. Noon pa yun. 7 out of 10 na krimen ay dulot ng droga. Yung mga matitinong pulis, natuwa po yun nung magkukondak na ng war on drugs. Bakit? Mababawasan yung kriminal eh. At merong basbas ng Pangulo. Dati po, ito kalaban nila eh, no? Pucha, yung mga matitinong mga bata-bata ng mga politiko, yun yung nakakaharap nila. Wala na silang magawa. Pero ngayon, back up sila ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi pala ngayon. Nung nag-conduct ng war on drugs si Pangulong Duterte,
biglang yung gusto nilang mangyari, backup. Yung matitino lang po to, ha? Hindi ko pa naman hindi naman natin sinabi na na lahat matino eh. Kahit si Senator Bato, sinasabi niya meron talagang mga pulis na yun nga, nakita ko yung mapa eh, di ba? Halos magkatabi lang kayo eh. Kaya kung nariyan sila Kerwin Espinosa, kung totoo na siya ay umamin siya nung na drug lord siya, eh, apektado talaga Ormoc kung doon nang gagaling. Ewan ko kung hanggang kailan yung Quadcom na yan. Siguro hanggang eleksyon. Para siran-sira na yung mga Duterte. Hanggang 2028 election. Ted Munch, thank you very much sa $999. Gregory, thank you very much sa $5,000. Correct. Kasi nakita ni Tatay Digong yan eh. Ang lalakas talaga ng mga kriminal eh. Pagka nabangga nila yung mga sindikato, pag nabangga nitong mga pulis, kakasuhan pa yung mga pulis. Parang ginagawa ng human rights. Mga pulis palagi ang may kaso. Kaya natuwa sila nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, iba na panahon na naman. Ginigipit na naman sila. Yan, sabi ni Flor. Dati, tumahimik na lugar nila. Sana marinig din natin yung side ng mga nakinabang. Sana dumami katulad ni Congressman Richard Gomez na magsalita ng problema, no? Isang ano lang, isang administrasyon lang. Yung pinaka gusto nilang sirain na lahat. Gigil na kasi alam niyo po kasi meron po nangyari ngayon kay Casimiro. Kaya gigil na sila mag-topic ako kay Casimiro para babanatan ako ng mga hanggang 2028 yung hearing nyo. Sana mapagtatalo sila, no? Kaya lang mahirap pong talunin yung congressman eh. Iba po talaga yung doon lang yung sa ano sa lugar nila eh. Ito po ang pag-asa natin. Talunin natin yan 12 ng administrasyon sa Senado. Wala na pong kasi alam nyo kung mananalo, kaya nga sila nag-star studded eh. Kaya nga all-star yung ginawa nila eh. Para sigurado silang panalo eh. Alam nyo po, pag tinalo natin yan, kahit 7-5 o 6-6 lang, yung parehas lang, putan, laking pahiya po niyan. Mapapahiya po ng gusto tong gobyerno natin. Huwag po tayong makinig na hindi tayo dapat nag-straight. Bakit po hindi tayo mag-straight? Bakit po kinakailangan nating bumoto mula sa 12 ni Marcos? Huwag din po tayong makinig na porket kulang po. Sino ba ang walang kapintasan na senador? Bakit ang pinipintasan nyo lang yung senador ni Tatay Digong? Pero sir, aminin mo po na dismaya kayo nung last 2022 election. Kay Bongo nung nag-back out po siya bilang siyempre
Dahil Bongo Sara Duterte na yung kinakampanya natin. Go Duterte na tayo. Makokontrol mo ba yun? Nakakadismaya talaga yun. Nadismaya rin ako nung hindi tumakbo si VP Sara bilang presidente. Tapos ang may gana pa yun talaga no? Ang tawag dyan, si Pangulong Marcos, si BBM, no? Meron, hindi po normal yun eh. Hindi po normal na nabudol ka, na-deceive ka ni Sara Duterte. Ikaw ang na-deceive. Hindi ko talaga yan po, hindi po yan iisipin na normal na tao. Kayo nga ng api. Pamilya nyo nga yun ng api. Kanino bang kakampi ang mga bumabanat na congressman na yan? Dalawa lang yan eh. No? Hindi naman po kasama si Willie Rebillame sa atin eh. Kung kanino kasi kayo nakikinig eh. Hindi po kasama si Willie Rebillame. Yan pong binabanatan siya ng mga congressman, si VP Sara. Dalawa lang po yan, no, sa usapin ng kaibigan. Is either kasama ka dyan, BBM, sa gusto mo yang binabanatan yung tinatawag mong kaibigan at ikaw pa nabudol na hindi ka pala tinuturing na kaibigan, no? Is either gusto mo rin yan or hindi mo kayang kontrolin yung pinsan mo. At sa parehong pagkakataon na yun, parehong negative ka sa tao. Mangyayari ba yan? Mangyayari ba kay BP Sara yan ng hindi mo inaalaw? O sabihin na natin hindi ka on Medellin dahil busy ka sa kung anumang bagay pinagagawa mo. Imposibleng hindi mo alam eh. Marami po siyang hindi alam eh. May tinanong sa kanya, no, yung tapos sabi niya hindi niya kilala. Ako rin nakalimutan ko na ano nga ba yung tinanong sa kanya, sino nga ba yun? Yung sinabi niya hindi niya kilala yung tao. Sino na nga si Maslog? Si Maslog, di ba? Hindi niya raw kilala si Maslog. Naku, na-blanco talaga utak ko. Sino na nga si Maslog? Yung patay na nabuhay. Ayan. Biruin nyo, lahat ng tao na mahilig sa politika, kilala si Maslog. Kaya talagang ano eh, no? Hindi failure mo as president. Wala kang hilig sa politika. Takang-taka po ako na presidente ka ng Pilipinas. Hindi mo nakilala si Maslog. Kasi lahat kami kilala eh. Lahat kami alam yung naganap kay Maslog eh. So hindi niya alam, wala siyang pakialam kung ano nagaganap sa mga hearing, hindi siya preoccupied siya ng kung ano-anong bagay. Ang layo, no? Kay Tatay Digong kaya masarap eh. Talk to the people, tsaka talk to sa press, yung mga press conference ni Tatay Digong. Tanungin mo na lahat, alam niya eh. Yung hindi ka aware sa nagaganap sa kapaligiran mo, ano
Ano ba tawag nyo kay Maslog kung hindi scammer? Putya, meron bang patay na nabuhay? Meron bang pineke yung, ano tawag nyo pa ron? Pineke yung kamatayan? O tatapos yan testigo nyo? Lagi po ang mga testigo nila yung mga compromise. Mga drug lords. Pinasisikat lang nila. Nilista lang ako ni Duterte. Nakita nyo ngayon sa sinabi ni Garma. Paano kayo ililista ni Duterte? Kilala ka ba ni Duterte? Ang daming pwedeng ilista ni Duterte doon eh. Kung totoong kalaban lang ang gusto niya, di dapat si Lenny numero 1 doon. Tsaka si Trillanes. Tapos hindi alam ni BBM kung sino si Maslog. Nag-update ka rin dapat. Kaya ganun lang po talaga yun, no? Okay, panahon na para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at pwede po kayo magpakape. Ayan. Wala naman talagang alam si Bangag Boss Badong, lahalatang iba nagpapatakbo ng gobyerno. Nung una, hindi ako naniniwala dyan eh.